Hello future home buyers and hello kabahay. So ayan, naghahanap ka ba ng spacious single attached house at the same time ready for occupancy dito sa Tansa Cavite, flood free community, perfect yung sunset view ng buong community. Tara mga kabahay, sabay-sabay tayo mag house tour dito sa ipipicture namin na single attached house dito sa Tansa Cavite. So yan mga future home buyers and kabahay, before nga tayo mag house tour again, this is Randy Salvador, of course my wife si Julian Salvador. This is 2024. Kami pa rin po ang susi at tulay tungo sa pangarap niyong bahay. So ayan, before natin simulan ang house tour natin, kung ngayon pa lang po kayo napapadaan sa YouTube channel namin, hit na lang po yung like, subscribe, and pindutin niyo yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos namin katulad nito. Ayan, tara, simulan natin yung house tour. So yan mga future home buyers and kabahay, so andito nga tayo today sa Las Brisas at Tierra del Sur, located at Barangay Tanawan, Tansa, Cavite. So i-picture nga natin today is a Celia model single attached house. Ang may lot area po siya na 72 square meter. In the floor area niya sobrang spacious, 112 square meter po yan. Complete finish turnover. May 3 bedrooms na po ito, 2 toilet and bath, and 1 balcony. And syempre may parking space pa tayo sa ilalim ng ating balcony. Tara, sabay-sabay tayo mag-house tour dito. So yun nga, isa sa single attached house nga ito dito sa Las Brisas at Tierra del Sur. So mga naghahanap po ng ready for occupancy na single attached house, flood free community, para meron kayong peace of mind kahit umulan or bumagyo, mataas po yung lugar, upland po ito. Ito na po yun. So dito po yan sa Barangay Tanawan, Tansa, Cavite. Almost boundary po siya ng Trece Martires and the Tansa, Cavite. So sa mga naghahanap ng ready for occupancy, available po ito through Pag-ibig, bank financing, and the in-house financing. So ang kagandahan naman dito. Tara po. Yan. So yan, kung makikita nyo sa harapan po ng bahay is modern naman po yung kulay. Katulad nga po ng sabi ko is meron siyang 1 balcony rito sa taas and the parking space naman po dito sa ilalim ng ating balcony. So naging ano na po siya, initial carport na po natin para sa sakyan natin dito. Yan. Yung kulay niya po ay naman po siya brown, combination white, brown and yellow po. Then kung makikita nyo po, sobrang taas ng ceiling. Tara po. So ayan, dito po, hindi po included yung ating mga perimeter fence. So hindi po siya kasama. So pag turnover sa atin, wala pa po siyang fence and gate po. Tara, kasi model house po itong papasukin natin. Ayan. So yung frontage natin nga, ito kung makikita yung harapan natin, almost 2 meters pa tong harapan natin na pwede natin gawing katulad nito is naging garden po siya. Then pagpunta naman natin dito sa side nito, ito naman yung magsisilbing parking area or parking space ng ating sasakyan. Ito po yung space niya rito. Di ba? Ang laki ng space niya para sa sasakyan natin. So yung lapad pa ng area natin dito na pwedeng park ka ng ating sasakyan. So dito hanggang dito siya sa perimeter na to. Yung hakbangan ko para makita niyo kung kasya ba yung sasakyan nyo. 1, 2, 3, 4, 5 hakbang ko po iyan. Kasi yung lapad niya naman po, yung lapad niya ng pader sa pader para sa pagpasok ng sasakyan nyo. Ito po siya. Yan po, 2.7 meters po yung lapad niya. Yan po, hakbang ko rin. 1, 2, yan, 2.7 meters po yan. 2.8 meters yung magiging parking space natin. Siyempre, one single attached, may space pa tayo papunta ron sa ating kitchen area or service area po. Kung makikita nyo po yan, steel deck na po yung gamit natin dito sa atin sa may parking space po. Yan. So yan, space natin yan kasi yan yung space natin or perimeter firewall natin. Pagpunta natin dito, ito po yung magsisilbing service area or the laundry area naman natin. So yung laundry area natin is dito siya located. Pwede tayo maglaba rito kasi ayun na po yung kitchen area niya. Pwede naman natin siyang i-enclose, lagay tayong pintuan dyan para may another privacy pa rin tayo dito sa likod natin for the kitchen area or the laundry area po. Tara, balik tayo sa main entrance po. Main door. Yan. So ayan po, this is our dress up unit naman po. Ito yung dress up unit. So once we say dress up, andito na po yung mga furnitures natin. Appliances, nakalagay na po siya rito. Pero turn over po natin, tanggalin lang natin yung mga furnitures and appliances or yung mga ginawa natin mga decorations and arts na naka-display rito.
Ito na po yung actual turnover. Sa turnover natin, 60 by 60 na granite tiles. Isa po ito sa magandang pagkakadistribute or layout ng bahay na single attached house dito sa Cavite naman. Kasi pagpasok natin, ito yung salas, main door natin. Pagpasok, ayun po yung sala. So, nakadistribute siya doon sa loob ng kitchen area natin. Ito naman yung kagandahan ng pagkaka-distribute nga po. So, yan. Ito yung magiging living area natin. Yung living area natin, yan, 3.2 meters yan. Yung magiging living area natin. Yung lapad niya na pwede tayo maglagay ng sala set and other appliances natin. Yung haba niya naman po, yung haba niya is 4.9 meters naman. Diba? Ang laki ng magiging space natin dito para sa ating sala po. Diba? Then dito po, kung makikita yung, dito po yung ating one toilet located. Yan. So, tawag natin dito is, naging den pa po siya kasi may space pa tayo rito. Pwede siyang gawing bedroom, kaya lang may entry siya rito. Like for example, pwede siyang gawing kwarto, like for example, sa mga senior citizen na kasama natin. Kaya lang, lagi siya may istorbo kasi andito yung toilet. Pero kung makikita nyo, may space pa kasi tayo dito. Yung lapad niya rito is 1.7 meters pa. Then yung haba niya, yan, yung haba niya naman is 2.1 meters. Diba? May space pa talaga tayo rito. Then ito po yung one toilet. Yan. So this is our one toilet in bath pa. Ito na yung turnover naman natin. So, hindi lang po ito yung tiles, pero complete finish turnover, syempre. Naka-tiles and ceiling and pinturado na po. Complete toilet pictures din po yan. Yung haba ng toilet natin, 1.6 meters. And yung lapad po ng toilet natin is 1.1 meter. Meron din naman po tayo ditong awning type window na nagsisilbing ventilation naman po natin. Diba? Ganda nito. Kasi ang kagandahan pa dito mga kabahay, kung naghahanap ka ng financing na hindi fit sa'yo ang bank, may Pag-ibig pa tayo rito. Kung hindi sa'yo fit ang bank financing and Pag-ibig financing, may in-house financing din po tayong available dito. Ito yung kagandahan naman dito kay Las Brisas at Sierra del Sur. Ganda ng in-offer ng developer nito dahil marami tayong ano. Ito pa yung sinasabi ko, kasi pagpasok nyo is living area, nakadivide naman dito yung ating kitchen area, which is ito na nga, dining area, sorry. Dining and kitchen area, di ba? 6-seaters po yan na dining table ang nilagay natin dito. Di ba ang ganda? Kasi yung lapad niya, kung makikita nyo yung lapad niya, is 2.3 meters po yung lapad pa natin dito ng ating kitchen area. Ganda? Ganda mga distribute nito. Di ba? Meron pa tayong mga artificial na halaman nilagay dito. Yung wall po pala natin is naging mga wallpaper po yung ginamit dyan. Then naglagay na rin tayo ng mga cove lights dito sa turnover. Pero sa turnover natin is plain lang po yung hardiplex na ceiling natin pero pinturado na po. So yung glass, hindi rin po included yung full glass natin dito sa harap ng dining set po. Tara po. So dito naman, ito yung kitchen area natin. So yung magsisilbing kitchen area natin. Isang haba na yan yung magiging kitchen area natin dito kay Las Brisas po. Pero dahil malawak pa yung service area natin dito sa likod, pwede pa natin siyang relocate doon or lipat para mas maximize yung dining area natin dito. At the same time, kung magluluto tayo, mas nakakasingaw doon sa labas. Yan. Ito yung inikot natin kanina. Yun yung circle na yan. Nasabi ko nga, pwede nyo siyang bakudan to. Lagyan nyo yun ng kitchen dito. Diba? Pwedeng pwede. Yan. So, yan, proceed tayo sa second floor. Yan. So, yung mga bintana pala nito, hindi natin sinukat, no? Sukatin nga natin kung standard ba yung mga bintana ng size natin dito. Yan, 120 cm naman po yung lapad ng bintana natin dito. So, standard naman po. So, yan, may magti-tripping. So, yan po, sa second floor naman kung makikita nyo, may glass pa tayong nakaabang dito. Or hindi naman siya nakaabang. Installed po siyang glass dito. Kung makikita nyo yung glass natin dito, is awning type glass po ito. Window, sorry. Then, yung sa taas po is permanent glass. So, ayun yung magsisilbing natural light natin dito. Diba? Lalagyan lang natin siya ng curtain. Ang ganda niya na. Then, yung hagdanan naman natin dito, yung lapad niya naman po is, yan. Yan, 90 cm din po yung lapad ng hagdan natin. Hindi rin po siya ganun katarik. Malawak yung hagdanan. Tara po. So, yung carpet natin dito sa hagdanan, hindi po ganito. Ang turnover natin dito is granite po yung footsteps natin. Tiles na po. Pero yung carpets natin dito, hindi po siya kasama. Turnover natin dito is naka-tiles po ito na ceramic tiles or granite tiles po dito sa second floor.
So dito, matatagpuan natin dito is 3 bedroom and 1 toilet and bath. So proceed tayo sa first bedroom. Yan. Ito naman yung first bedroom natin, yung ginawa dito sa first bedroom. Yun, no? Diba? Sliding. So yan, nakalagay tayong built-in cabinets pero hindi po siya included dyan sa turnover. Ganda. Lawak. Ganda ng bintana. Kasi makikita nyo, lapad pa ng bintana. Dito naglagay tayo ng isang single bed na bed frame po. Yan, pwede natin to dito. Actually, kasya isang double bed dito. Yung haba niya, so yung haba ng 1 bedroom natin dito is 2.8 meters naman. Yung lapad niya simula sa pintuan, ito kasi yung pintuan natin. Kasi naglagay na tayo ng ano eh. So yung lapad niya naman is 3 meters po, di ba? Malawak pa po yung bedroom natin dito. May pintuan pa yung sa turnover, di lang po siya nilagay ngayon. Then may mini hallway pa tayo rito. Ang kagandahan dito, may mini hallway pa nga tayo. So yung mini hallway natin dito, almost 80 cm pa to. So malawak pa din po yung space na nagiging hallway natin dito. So sa paggitnaan ng mga bedrooms natin, andito yung toilet. So daanan na natin yung toilet. So this is our toilet and bath. Sa toilet and bath, hindi po ito yung tiles, pero ceramic, granite tiles na rin po siya. Then complete toilet pictures na rin po yan sa turnover natin. So yun naman yung kagandahan dito. Then ceiling, may ventilation na rin po tayo rito. Diba? Then proceed tayo second bedroom. Yan, ito naman po yung second bedroom natin. Ito yung pinakamalamig na parte ng bedroom kasi andito yung aircon na split type. Ang lamig. So yan, ito po yan. So yung space natin, ganyan siya kalaki. Single bed rin po yung nilagay dito. So perfect nga to sa may mga anak na 3 or 2. Okay na okay po ito. May bintana din po siya for the ventilation. Yan. Proceed tayo sa master's bedroom. So this is our master's bedroom naman. Yan, ganda oh. So ito yung master's bedroom natin dito. Yan. So yung master's bedroom, siya po yung may access sa balcony natin. So pwede naman tayo, like for example, makalipat tayo rito. Pwede naman natin ayusin para lahat po tayo rito may access sa balcony. So ito yung pinakamalaking, actually ito yung pinakamalaking bedroom natin, si master's bedroom. Tingnan natin yung size niya. Yan. 3.3 meters po yan, yung size niya. Yung lapad niya, yung haba niya naman po is 3.8 meters. Di ba? Ang laki, isa sa to, ito yung pinakamalaking bedroom natin dito. Then sa ceiling po natin, hindi pa siya naka-cove light or naka-cove po yung ceiling natin. Then, kung makikita nyo yung pintuan natin dito, siya po yung nakalanay na po siya. Then, sliding door. Then, meron na po siyang screen window na kasama during the turnover. Okay. Then, mga bintana natin dito, kung makikita nyo po, is awning type window na pahaba po siya. Yan. Yan, 150 meters po yan, na pahaba. Yung lapad niya naman, dahil awning lang siya, is 50 meters po siya. Okay, ganda nito. Lahat po yan is awning type window. 3 po yan na awning type window, maliban dito sa ating balcony. Yan. So, this is our balcony dito. Diba? Ang ganda. Laki ng balcony natin dito actually. Sobrang lawak. Isa, 2, 3 hakbang ko yung lapad. Yung haba niya naman, 1, 2, 3, 4. Halos 4 at kalahating hakbang ko. So yan, naging design natin dito is a polycarbonate. Kung makikita nyo yung view. Yan. Talagang mataas po yung lugar na to. Naka-elevate po siya. Kita nyo yung mga puno. Perfect sunset naman. Kung makikita nyo, pakita natin, misis. Sana makita. Makikita nyo yung bundok na yon. Yan. Yung part na yan. So yan, perfect sunset po yan dito. Once na hapon, ang ganda ng sunset natin dito. Doon sa bundok ng Maragon, doon yung nakikita natin. So yan, ang ganda. Flood free, very affordable in terms of structure, house area ng bahay. Ngayon, magkano nga ba ito sila sa Brisas? Celia Model. Tara po. So yan mga kabahay and feature buyers, nakita na nga natin yung ganda ni Celia Model single attached house dito sa Las Bresas at Sierra del Sur dito sa Tanawan, Tansa, Cavite mga kabahay. So ayan, lalagay ko po dito yung competition. Bank financing, pag-ibig financing, in-house financing, di ba ang ganda? Kasi ang dami nating financing na option mga kabahay. So lalagay ko dito from total contract price, lahat po ng details ng competition natin para mas madali nyo pong makita kung saan kayo mas convenient sa
financing na available para sa inyo mga kabahay. So ipa-flash ko po siya rito sa gilid. Yan, ipa-flash ko rin po yung contact number namin, Viber and WhatsApp para mas madali nyo po kayo ma-reach dito sa property na pinipicture namin today. Again, this is Randy Salvador. My wife si Julian Salvador. This 2024 kami pa rin po ang susi at tulay tungo sa pangarap niyong bahay. Bye!